Salamat sa inyong lahat. Ako si DR. Maria Santos, at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Pagbabalik ng iyong pagkalalaki. Ang nga hindi nabubunyak na lihim ng hormonal para sa mga lalaking higit sa 50. Para sa mga lalaking higit sa 50, hayaan akong sabihin ng tapat. Bawat gabi, milyon-milyong kalalakihan ang ipinipikit ang kanilang mga mata sa paniniwalang ang kanilang katawan ay tumatanda lamang. Ngunit sa loob, may mas seryosong nangyayari. Ang iyong testosterone, ang hormone na nagpapasigla sa iyong lakas, drive, at pagkalalaki, ay tahimik na bumababa ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip, at hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa iyong enerhiya, iyong kumpiyansa, at iyong kakayahang makaramdam ng buhay. Sorpresa, karamihan sa pagbaba na ito ay hindi sanhi nga edad. Ito ay sanhi nga gawin na maaring baliktarin simula ngayong gabi. Ako si DR. Maria Santos, isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na mabawi ang kanilang sigla ng natural. Nakita ko ang pasyente na nasa edad 60 at 70 na nababago ngang kanilang enerhiya, mood, at medjing ang kanilang pagganap sa kama ng walang tabletas, injection, o mapanganib na shortcut. Hindi ako narito para magbenta ngang supplements sa iyo. Ako ay narito upang bigyan ka ngang isang bagay na mas makapangyarihan. Kaalaman. Sa loob ng ilang dekada, sinabihan tayo na ang pagbaba ng testosterone ay hindi maiwasan. Na kapag bumaksa na, wala na ito magpakailanman. Ngunit ang agham ngayon ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang iyong katawan ay hindi kailanman humihinto sa paggawang testosterone. Humihinto lang ito sa pagkuhang suporta na kailangan nito upang gawin ito. Ang katotohanan ay, ang tamang kombinasyon ng nutrition at timing ay maaring magpaliyap muli sa iyong pabrika ng hormon ng natural. Sa konsultasyong ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang paghahalo ng isang simpleng natural na sangkap sa olive oil bago matulog ay maaring magpabalik sa balanse na iyon, mapalakas ang testosterone, at mapatibay pa ang iyong ereksyon magdamag. At manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ibubunyak ko ang tiyak na kombinasyon at ang eksaktong routine sa pagtulog na nagbabago sa simpleng ritual na ito sa kusina sa isa sa pinakamakapangyarihang gawi sa pagpapalakas ng testosterone. Na nasubukan mo na. Bago tayo magsimula, tiyaking pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang video na idinisenyo upang tulungan ang lalaking higit sa 50 na mabawi ang kanilang lakas, enerhiya, at kumpiyansa. At gusto kong marinig mula sa iyo kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito. Ay type ang isa sa comment section. Kung hindi, ay type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas magiging mahalaga ang video na ito para sa iyo. Ngayon, magsimula tayo sa katotohanan na kailangang maunawaan ng bawat lalaking higit sa 50. Ang testosterone ay hindi biglang nawawala habang ikaw ay tumatanda. Unti-unti itong nawawala dahil sa mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Upang muling itayo ito, kailangan nating maunawaan kung bakit ito bumababa at kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Bahagi 1, bakit bumababa ang testosterone pagkatapos ng 50 at bakit hindi ito kawalan ng pag-asa? Nang una akong magsimulang magamot ng mas matatandang lalaki, napansin ko ang isang bagay na halos lahat sila ay mayroon. Pupunta sila sa aking opisina, upo, at tahimik na amin, Doktora, hindi na ako ang dating ako. Inilarawan ng ilan ito bilang pagkapagod na hindi nawawala. Sinabi ngang iba na nawawala ang kanilang sigla, ang motibasyon na dating nagpapabangon sa kanila sa umaga, ang drive na dating nagpaparamdam sa kanila na hindi mapigilan. Ang totoo nilang inilalarawan ay isang mabagal at matatak na pagbabago sa hormonal na hindi nakikilala ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa mangyari na. Narito ang gusto kong maunawaan mo. Hindi biglang bumabagsak ang testosterone kapag ikaw ay 50 o
60 anyos. Hindi ito tulad ng isang switch ng ilaw na namamatay magdamag. Sa halip, ito ay mas katulad ng unti-unting paglabong ilaw. Mula sa edad na 30, ang testosterone ay nagsisimulang bumaba nang humigit kumulang 1% bawat taon. Maaring hindi ito ganun kalaki, ngunit sa loob ng 2 o 3 dekada, nagiging halata ang pagbabago. Nagsisimula kang mawalan ng kalamnan ng mas mabilis, mas madaling tumaba, mas madaling maging irritable. At napapansin mong hindi na kasing lalim o kasing nakapapagaling ang iyong tulo tulad ng dati. Mari ka ring maksimulang magtaka kung ano ang nangyari sa iyong sexual drive. Ang bahagi ng iyong sarili na nagpaparamdam sa iyo na bata, kumpiyansa, at buhay. Ngunit narito ang lihim na hindi kailanman naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang pagbaba na ito ay hindi lamang dahil sa edad. Ito ay dahil sa pamumuhay, kapaligiran, at kung paano nakakaapekto ang ating modernong gawi sa natural na ritmo ng katawan. Ang kakulangan ng paggalaw, na prosesong pagkain, mahinang pagtulog, at talamak na stress ay kumikilos bilang matahimik na magnanakaw ng testosterone araw-araw. Ang mabuting balita ay kapag natukoy mo na ang masalik na ito, maari mo nang simulang baliktarin ang maito. Nakita ko ang mga lalaking nasa edad 60 at medjing 70. Naganap na nagbago ng kanilang enerhiya at libido. Hindi dahil sa uminom sila ng magic pills, kundi dahil sa naunawaan nila kung paano talaga gumagana ang kanilang katawan. Isipin ang testosterone bilang panloop na senyales ngang sigla ng katawan. Ito ang nagsasabi sa iyong mga kalamnan na manatiling malakas, sa iyong puso na manatiling matatag, sa iyong utak na manatiling matalas, at sa iyong pagnanasa na manatiling buhay. Kapag humina ang senyales na iyon, susunod ang lahat. Ngunit mas mahalaga kaysa sa kung gaano karaming testosterone, ang ginagawa nga iyong katawan ay kung gaano kahusay itong ginagamit ng katawan. Dito naliligaw ang maraming lalaki. Tinitingnan nila ang kanilang mga resulta sa lab at ay pinapalagay na ang normal na numero ay nangangahulugang mayos ang lahat. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay kung gaano kahusay ang pagtugon ng iyong gasel sa hormon. Isipin ang testosterone bilang isang mensahe na sinusubukang makarating sa command center ng iyong katawan. Kung ang iyong maay natatakpan ng layer ng pamamaga, labis na taba, at insulin resistance, hindi makapasok ang mensahe. Maaring sapat ang paggawa ng iyong katawan ng testosterone, ngunit hindi nakikinig ang iyong matisyo. Ito ang dahilan kung bakit ang dalawang lalaki na may parehong antas ng dugo ay maaring makaramdam ng napakabang pagkakaiba. Ang isa ay nakakaramdam ng malakas at alerto, habang ang isa ay nakakaramdam ng pagod at walang motibasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang pamamaga at tabang katawan dahil ang dalawang ito ang dalawa sa pinakamalaking salarin. Ang taba sa tiyan, lalo na ang uri na naipon ng malalim sa loob ng tiyan, ay hindi lamang nakaimba na enerhiya. Ito ay isang aktibong organ na naglalabas ng mga nagpapaalap na chemical at isang enzyme na tinatawag na aromatase. Ang enzyme na ito ay literal na nagpapalit ng testosterone sa estrogen. Sa madaling salita, mas maraming taba sa tiyan ang taglay mo, mas maraming hormon ng kalalakihan ang nagiging kabaliktaran nito. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga lalaki na may mas malaking baywang ay madalas na nakakaranas kung mababang enerhiya, mas mahinang ereksyon, at pagbabago mood. Nilalabanan nila ang kanilang sariling biolohiya. Hindi nagtatapos doon ang kwento. Ang kakulangan sa tulog at stress ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Kapag hindi ka nakakakuhang sapat na kalidad ng tulog, nabibigo ang iyong katawan na maglabas ng luteinizing hormone, ang senyales na nagsasabi sa iyong testicles na gumawa ng testosterone. Kasabay nito, ang stress hormones tulad ng cortisol,
ay humaharang sa production at nagpapababa ng sensitivity. Ito ay tulad ng pagmamaneo ng kotse na parehong nakapreno. Ang isa ay sa gas at ang isa ay sa preno. Sa huli, masisira ang sistema. Unit may pag-asa at mas simple ito kaysa sa inisip mo. Ang katawan ay may kamanghamanghang kakayahang magpagaling at magbalik ni balanse kapag huminto ka sa paglaban dito. Nakita ko ang nga lalaki na nabawi ang kanilang sigla sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang gawi sa gabi. Mga gawi na sumusuporta sa hormonal rhythm sa halip na gambalain ito. Kapag kumain ka ang tamang nutrisyon sa tamang oras, gumalaw ka araw-araw at hayaan mong magpahinga ng maayos ang iyong katawan, hindi lang humihinto ang pagbabang testosterone, nagsisimula itong lumago muli. Kaya bago mo isipin na huli na ang lahat, tandaan ito, hindi mo nawawala ang iyong pagkalalaki. Hindi ka lang nakatutok dito. Kapag muli mong tinuto ang iyong pamumuhay, at binigyan mo ang iyong katawan ng kailangan nitong hilaw na materyales, babalik ang pakiramdam ng lakas, drive, at layunin. At ang unang lugar na sisimulan ay ang pag-unawa sa isa sa pinakamakapangyarihang natural na hormonal na kaalyado na umiiral. Isang pagkain na malamang na nasa iyong kusina ngayon. Dahil sa susunod na bahaging konsultasyong ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang bagay na kasing simple ngang olive oil ay maaring maging gasolina na muling magpapaliyap sa iyong pabrika ngang testosterone mula sa loob. Bahagi 2, ang nakatagong hormonal sabotage, taba sa tiyan, at insulin. Sa loob nga, maraming taon. Nakita ko ang daan-daang lalaki na pumupunta sa aking opisina, nahawa ang kanilang nga resulta sa lab. Umaasa na makahanap nga sagot sa kanilang mababang enerhiya at nawawalang lakas. Karamihan sa kanila ay umaasa na irereseta ko sila nga testosterone shots o hormone therapy. Ngunit mas madalas kaysa hindi, isasantabi ko ang kanilang lab sheet at hihilingin sa kanila na itaas ang kanilang nga shirt. Titingnan ko ang kanilang matiyan at mahinahong sasabihin, nandiyan, diyan nawawala ang iyong testosterone. Tatawa sila ng kinakabahan, iniisip na nagbibiro ako, ngunit hindi. Ang totoo ay ang malambot na singsing nang tabo sa paligid ng iyong baywang ay mas nakakasira sa iyong mga hormone kaysa sa iyong naisip. Tingnan mo, ang taba sa tiyan ay hindi lamang nakaimbak na enerhiya na naghihintay na masunog. Ito ay isang aktibong organ na naglabas ng chemical messenger sa buong katawan mo. Malalim sa loop ng taba na iyon ay isang enzyme na tinatawag na aromatase na gumagawa ng isang nakakapinsalang trik. Binabago nito ang testosterone, ang hormona na nagbibigay kahulugan sa iyong pagkalalaki, sa estrogen. Kung mas maraming taba sa tiyan ang mayroon ka, mas maraming aromatase ang ginagawa mo at mas maraming testosterone ang nawawala sa iyo. Ito ay tulad ng isang mabagal na pagtagas sa linya ng gasolina ng iyong katawan. Bawat pulgada na idinakda mo sa paligid ng iyong baywang ay nangangahulugang mas kaunting lakas, mas kaunting pagnanais, at mas kaunting sigla. Ngunit hindi natatapos doon ang problema. Nakakapekto rin ang taba sa tiyan sa isa pang makapangyarihang sistema, ang kakayahan ng iyong katawan na pamahalaan ang insulin. Ang insulin ay isang hormon na tumutulong sa pagregulay ng antas ng asukal sa dugo na nagbibigay ng enerhiya sa iyong nga cell. Kapag kumain ka nga masyadong maraming na prosesong pagkain, matamis na inumin, o pino na carbs, nagsisimulang balewalain ng iyong katawan ang masenyales ng insulin, isang kondisyon na kilala bilang insulin resistance. Ang resulta, nanatiling mataas ang asukal sa dugo. Ang iyong pankreas ay labis na nagtatrabaho, at ang pag-imbak ng taba ay tumataas, lalo na sa paligid ng iyong midsection. At narito ang malupit na twist. Ang insulin resistance ay hindi lamang nagpapataba sa iyo. Aktibo nitong pinipigilan ang produksyon ng testosterone. Ang dobleng dago na ito, mas maraming estrogen at mas kaunting testosterone,
ay lumilikhang isang vicious cycle na nakakulong sa maraming lalaki pagkatapos ng edad na 50. Kapag bumaba ang testosterone, mas mahirap magsunong ng taba. Kapag naipon ang taba, mas maraming testosterone ang nagiging estrogen. Ito ay isang hormonal tug-of-war na nag-iwan sa iyo na pagod, irritable at madalas na natatalo. Nakaroon akong isang pasyente na nagsabi sa akin, "Doktora, mas kaunti ang kinakain ko, ngunit hindi lumilit ang aking tiyan." At tama sila. Dahil hanggat hindi mo itinatama ang hormonal imbalance na nagtutulak sa pag-imbak ng taba, hindi ka maliligtas ng pagbawas ng calorie. Ang lalong nagiging mapaminsala sa siklong ito ay ang pamamaga. Kapag lumaki ang taba sa tiyan, naglalabas ito ang mamolekulang nagpapaalap na kumakalat sa buong sistema mo na nagpapahina sa iyong nga hormone receptors. Nangangahulugan ito na kahit na ang iyong katawan ay gumagawa pa rin ng ilang testosterone, hindi ito kayang kilalanin o gamitin ng iyong nga cell ng tama. Ito ay tulad ng pagsubo na mectun sa isang istasyon ng radyo sa pamamagitan ng isang leya ng static. Maari mo pa ring makuha ang signal, ngunit ito ay nadidistorbo. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na ito ay hindi lamang nagpapahina sa iyong mga hormone, nakakaapekto ito sa iyong kalooban, iyong puso, at maging sa iyong utak. Ang mabuting balita ay, ang prosesong ito ay maaring baliktarin at hindi nangangailangan ng komplikadong dieta o walang katapusang ehersisyo. Ang susi ay nasa pagbabalik ng sensitibidad ng iyong katawan sa insulin at pagpapatahimik ng pamamaga. Iyan ang dahilan kung bakit isa sa mga unang bagay na itinuturo ko sa aking mga pasyente ay ang palitan ang nakakapinsalang saturated at processed fats ng mas malusok na taba, lalo na ang extra virgin olive oil. Ipinakita nga magkapag-aral na ang lalaking nagpatibay na Mediterranean-style diet na mayaman sa olive oil ay nakakaranas ng mas mababang taba sa tiyan, mas mataas na insulin sensitivity, at mas matatak na antas ng testosterone. Hindi ito nakataon. Ang olive oil ay tumutulong sa iyong katawan na gamitin ang insulin ng mas epektibo na nagpapahintulot sa glucose na pumasok sa iyong mga cell sa halip na may bilang taba. Isipin ang insulin bilang isang susi at ang iyong mga cell bilang isang pinto sa insulin resistance. Kinakalawang ang susi na iyon. Hindi ito akma at nananatiling sarado ang pinto. Naipon ang glucose sa iyong daluyan ng dugo at nagsisimula ang iyong katawan na mag-imba ng mas maraming taba. Ang olive oil na may malakas nitong antioxidants at monounsaturated fats ay kumikilos tulad ng isang pampadulas para sa susi na iyon na nagpapabalik sa paganangang susi at nagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy kung saan ito pinakakailangan. Kapag gumagana ng maayos muli ang insulin, natural na tumataas ang antas ng testosterone at bumababa ang pag-imba ng taba. Nagsisimulang maksuno ng mas malinis at mas mahusay ang iyong metabolismo at bumalik ang iyong enerhiya. Ang pinakagusto ko tungkol sa pagbabagong ito ay kung gaano kabilis itong maramdaman nga lalaki. Sa loob ng ilang linggong pagpapabuting kanilang fat sources at pagpapatatang nga blood sugar, marami ang naulat ng mas matalas na focus sa isip, mas malakas na enerhiya sa umaga, at medjing mas mahusay na pagganap sa kwarto. Kapag makakasabay ang iyong mga hormone, lahat ng nasa iyong katawan ay muling nagsisimulang magtulungan. Ngunit narito kung saan nagiging talagang interesante ang lahat. Bagaman nakakatulong ang olive oil sa pagbabalansa ng insulin at pagbabawas ng taba sa tiyan, hindi nagtatapos doon ang kapangyarihan nito. Naglalaman ito nga compound na direktang nakpapalusok sa mga selulang responsible sa paggawa testosterone. Halos parang dinisenyo ito nga kalikasan para sa layuning ito. At kapag pinasama mo ang olive oil sa tamang natural na kapares bago matulog, may isang bagay na kamangha-mangha ang nangyayari sa loop ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog. Sa susunod na bahagi ng ating konsultasyon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong sangkap na kapares na iyon, kung paano ito gumagana ng makakasama sa olive oil,
At kung bakit ang pag-inom nito sa gabi ay maaring magbigay sa iyong antas ng testosterone ng pinakamalakas na boost na naramdaman mo sa loob ng maraming taon. Bahagi 3, ang kombinasyon ng kapangyarihan sa gabi, olive oil at ang perpektong kaparehan nito. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Robert, isang 64 taong gulang na retiradong bumbero na lumapit sa akin matapos maramdaman na nawawala ang sigla ng kanyang katawan. Sinubukan niya ang bitamina, protein shakes, maging ang ilang suplemento na sinumpaan ng kanyang kaibigan, ngunit wala sama ito ang gumana. Patuloy na bumababa ang kanyang antas ng testosterone. Flat ang kanyang enerhiya, at inamin niyang hindi na tulad ng dati ang kanyang kumpiyansa sa kwarto. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawi, may napansin akong interesante. Malusok siyang kumakain sa araw, ngunit magulo ang kanyang magabi. Late na hapunan, matatamis na dessert, at hindi mapakaling tulog. Doon ko sinabi sa kanya ang isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa nga lalaki. Ang kinakain mo bago matulog ay maaring makasira sa iyong mga hormone? O muling buuin ang nga ito magdamag? Tingnan mo, hindi humihinto ang iyong katawan kapag natutulog ka. Nasa repair mode ito, nagpapagaling, nagtatayo muli, at nagbabalanse. Ang testosterone lalo na ay pinakaaktibo sa panahon ngang malalim. Nakakapagbago ngang tulog kapag ang luteinizing hormone ay nagbibigay ngang senyales sa iyong mga testicles na gumawa ngang mahalagang hormone na ito. Kaya paano kung maari mong bigyan ang iyong katawan ng tamang nutrition na kailangan nito bago magsimula ang prosesong iyon? Dito papasok ang olive oil at ang perpektong kasama nito sa gabi. Ang olive oil mismo ay isang powerhouse na. Mayaman ito sa monounsaturated fats at antioxidants na nagpoprotekta sa Leydig cells sa iyong testicles, ang cells na responsible sa paggawa ng testosterone. Ngunit kapag ipinares mo ito sa isang tiyak na nutrient-rich partner, bago matulog, ang sinergi ay nagiging isang bagay na kamangha-mangha, malinaw ang agham. Ang pag-absorb ng nutrients at aktibidad ng hormone ay sumusunod sa circadian rhythm ng iyong katawan. Sa pamamagitan ng pag-timing ng iyong painom bago matulog, sinasakop mo ang nutrition sa biology na nagpapahintulot sa iyong katawan na gamitin ng mas epektibo ang ibinibigay mo. Ngayon, pag-usapan natin ang partner na nagpapalit ng olive oil mula sa mabuti patungo sa game changer. Madalas kong inirekomenda ang isang natural na sangkap na mayaman sa zinc, magnesium, at flavonoids, mga nutrients na direktang nakpapalusok sa iyong testosterone engine. Halimbawa, ang pagpapares ng olive oil na may kaunting purong pulot pukyutan ay hindi lamang nakpapabusok sa iyong panlasa. Naglalaman ang pulot na flavonoids na sumusuporta sa balanse na insulin at nagpoprotekta sa mga tissue na gumagawa na hormone mula sa oxidative na pinsala. Nabibigay din itong banayad na pinamumulan ng glucose para sa iyong utak, na tumutulong sa pagpapabilis ng patulog at pagbabawas ng stress hormone sa gabi tulad ng cortisol, ang hormone na sumisira sa testosterone. Pagkatapos ay mayroong zinc, na sagana sa pumpkin seeds. Kung walang zinc, hindi makumpletong iyong katawan ang proseso ng pagpapalit ng cholesterol sa testosterone. Ito ay isa sa pinakamahalagang mineral para sa siglang kalalakihan. Gayunpaman, madalas itong napapabayaan. Kapag hinalo mo ang isang kutsaritang olive oil na may ilang dinurok na pumpkin seeds, nagbibigay ka ng isang perpektong balanse ng kombinasyon. Healthy fats para sa transportasyon ng hormone at mineral para sa pagbuo nito. Nakdaragdag ng isa, pang-dimensyon ang magnesium na matatakpuan sa mga almendras. Nakpaparlax ito sa iyong nga kalamnan. Nakpapababang ang presyon ng dugo at nakpapataas pa ang free testosterone. Ang aktibong anyo na talagang ginagamit ng iyong katawan. Kaya, isipin ang simpleng ritual na ito sa gabi. 1 hanggang 2 kutsarang extra virgin olive oil na hinaluan ng isang kutsarita ng purong pulot pukyutan at isang sprinkle dinurok na almendras o pumpkin seeds. Iinumin mo ito 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Hindi bilang mabigat na pagkain, kundi bilang isang tahimik na gawa nutrition. Habang natutulog ka, nagsisimulang gumana ang pinahalong iyon.
Pinapabagal ng olive oil ang panunaw sapat upang maglabas ng sustansya ng dahan-dahan sa buong magdamag. Pinapatatak ng honey ang blood sugar na nagpapanatili ng iyong tulok na malalim at walang abala. Sinusuportahan ng mineral ang enzyme at receptors na kailangan ng iyong katawan upang gumawa at gumamit ng testosterone ng mahusay. Hindi ito magic. Ito ay pisyolohiya na ginawa ng tama. Nang subukan ni Robert ang ritual na ito, siya ay nakdududa. Doktora, sa tingin mo ba talaga ang isang kutsarang langis at pulot ay magbabago ngang kahit ano? Ngumiti ako at sinabi, bigyan mo ngang 1 linggo. 2 linggo pagkatapos, bumalik siya na may ngiti na hindi ko pa nakita sa loob ng ilang buwan. Sinabi niya sa akin na mas mahusay siyang natutulog, gumising na may mas maraming enerhiya, at nakaramdam muli na para siyang isang lalaki. Ang kanyang asawa, aniya, ay napansin din. Doon niya, napagtanto na kung minsan hindi ito tungkol sa pagawanga. Higit pa, kundi sa pagawangang mas matalino. Ang kagandahan nga, ritual na ito sa gabi ay hindi lamang sa pagiging simple nito. Ito ay sa kung paano ito gumagana sa iyong katawan, hindi laban dito. Pinapakain mo ang iyong sistema sa eksaktong oras na idinisenyo ito upang magpagaling. Sa halip na magpatuloy sa pagtaas ng asukal sa dugo o mag-trigger ng stress, pinapakalma mo ang iyong hormone, pinapakain ang iyong cell, at binibigyan ang iyong katawan ng hilaw na materyales upang muling itayo ang lakas mula sa loop. Ngayon, gaano man kalakas ang kombinasyong ito sa gabi, mayroong isang salik na maaring magpalakas ang epekto nito o tuluyang pawalang bisa ito. Hindi ito ang kinakain mo, kundi kung paano nagpapahinga ang iyong katawan. Dahil kung walang malalim at nakakapagpabalik na tulok, hindi magagawa ang iyong hormon ang kanilang gawain sa pag-ayos sa gabi. Sa susunod na bahagi, ibubunya ko kung paano ang tulo at ang isang kritikal na pagkakamali na ginagawa lalaking higit sa 50 bago matulog ay maring makabuo o makasirang ang iyong antas ng testosterone magdamag. Bahagi 4, ang tahimik na mamamatay ng testosterone, mahinang pagtulog, at mga nakatagong stress hormones. Naalala ko ang isang lalaki na nangangalang Thomas, isang 67 taong gulang na retiradong inhinyero na lumapit sa akin matapos ang ilang buwang pakiramdam na hindi maganda. Sinimulan niya ang kanyang gabi sa olive oil at honey, kumakain ng mas mahusay kaysa sa ginawa niya sa loob ng maraming taon, at nawalan pa ngang kaunting taba sa tiyan. Ngunit sa kabila na lahat ng iyon, hindi bumalik ang kanyang enerhiya at mababa pa rin ang kanyang antas ng testosterone. Habang nag-usap kami, napansin ko ang isa pang bagay. Ang dark circles sa ilalim ng kanyang mamata, ang mabagal na pakurap, at ang pagod na tono na madalas kong naririnig. Kaya, tinanong ko siya ang isang simpleng tanong. Thomas, paano ang iyong tulog? Buntong hininga siya at sinabing, Doktora, hindi maganda. Siguro 4 na oras lang sa isang gabi kung suwerte ako. At iyon ang nawawalang pirasong puzzle. Hindi ito napagtatantong karamihan sa malalaki, ngunit ang iyong tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ang nightly hormone workshop, ini iyong katawan. Kapag nakakatulog ka ng malalim, nakakapagpabalik sigla. Ang iyong utak ay nagbibigay ng senyales sa iyong pituitary gland na maglabas ng luteinizing hormone. Iyan ang spark na nagsasabi sa iyong testicles na oras na upang gumawa ng testosterone. Ngunit kapag ang iyong tulog ay mababaw, nagambala, o putol-putol, humihina ang senyales na iyon, isipin ang pagsubok na paandarin ang isang kotse na may mahina na baterya. Maaring marinig mo ang pek-click. Ngunit hindi kailanman umaandar ang makina. Kung walang malalim na tulog, hindi kayang gawin ng iyong katawan ang hormonal repairs na idinisenyo nito. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa University of Chicago na kahit 1 linggo ang kakulangan sa tulog, ay maaring magpababa ang antas ng testosterone ng hanggang 15%. Isipin mo iyan,
7 gabi lamang ngang mahinang paktulok ang maring makparamdam sa iyong katawan na 10 hanggang 15 taong mas matanda. At hindi lang ito tungkol sa kung gaano kakatagal natutulog, kundi kung gaano kalalim. Nagiging pinakamataas ang produksyon ng testosterone sa mahuling yugto ng paktulok, lalo na ang malalim na REM at slow wave phases. Ngunit kung nagpapabalik-balik ka, nagpapalit-palit ng posisyon, nagche-check ng telepono, o gumigising para gumamit ng banyo, inaagawan mo ang iyong katawan ng yugto kung saan nabubuo ang testosterone. Pagkatapos ay mayroong cortisol, ang stress hormone. Madalas kong tinatawag ang cortisol na tahimik na sumisira sa pagkalalaki, dapat itong tumaas sa umaga upang tulungan kang magising at pagkatapos ay bumabahabang, lumilipas ang araw. Ngunit sa malalaki na nabubuhay sa ilalim na talamak na stress, financial na alalahanin, pamilya na tension, late-night news cycles, o maging ang patuloy na overthinking, nananatili itong mataas sa buong magdamag. At ang cortisol at testosterone ay tulad ng makasalungat na panig ng isang sa iso. Kapag tumaas ang isa, kailangan bumaba ang isa. Ang mataas na cortisol ay pumipigil sa produksyon ng testosterone, nakakaabala sa kalidad ng tulog, at nagiging sanhi ng mas maraming taba sa tiyan. Ito ay isang dobleng banta. Iyan ang dahilan kung bakit ang iyong gabi-gabing kapaligiran ay kasing halaga ng iyong dieta. Sinabi ko sa aking mapasyente, tratuhin ang iyong silid tulugan bilang isang santuwaryo para sa pagaling, panatilihing madilim, malamig at tahimik. Patayin ang iyong telepono nang hindi bababa sa 1 oras bago matulog. Ang asul na ilaw mula sa mga screen ay nagloloko sa iyong utak na isipin na araw pa, na pumipigil sa melatonin, ang hormone sa pagtulog. At kung nakasanayan mong mag-scroll sa social media bago matulog, hindi mo sinasadya na pinasisigla ang produksyon ng cortisol sa oras na kailangan ng iyong katawan na magpahinga. Sa halip, gamitin ang huling oras na iyon para sa katahimikan. Magbasa ng isang bagay na malumanay. Magunat, yumingan ng dahan-dahan. Naghihintay ang iyong katawan ng pahintulot na mag-relax. Ngayon, dito mas nagiging malakas ang iyong ritual ng olive oil sa gabi. Kapag hinalo mo ang olive oil sa pulot at mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng almendras, hindi mo lang pinapakain ang iyong mga hormon. Pinapakalma mo ang iyong nervous system. Ang mga malusok na taba ay nagpapalitaw sa paglabas ng mga hormona na nagpapakabusok, na nagsasabi sa iyong utak, busok ka, ligtas ka, makakapagpahinga ka. Nabibigay ang pulot ng sapat na natural na asukal upang patatagin ang glukose sa dugo sa buong magdamag, na pumipigil sa pagbaksa ng enerhiya sa tigang umaga na napapagising sa iyo ng walang dahilan. At tahimik na gumagana ang magnesium sa likod, napaparelax sa iyong kalamnan at tumutulong sa iyong katawan na maglabas ng melatonin ng natural. Sinunod ni Thomas ang aking payo. Pinatay niya ang kanyang telepono 1 oras bago matulog, pinadilim ang ilaw, at nagsimulang uminom ng pinahalong olive oil honey bandang 9 p.m. Sa loob ang 1 linggo, napansin niya na mas mabilis siyang nakakulog. Sa loob ang 3 linggo, bumalik ang kanyang enerhiya sa umaga. Ang kanyang sumunod na resulta sa lab ay nakpakita ng sinasabi ng kanyang katawan sa kanya. Natural na tumaas ang kanyang antas ng testosterone. Tinitigan niya ako at sinabing, Doktora, hindi ako nangailangan ng bagong tableta, kailangan ko lang ng pahinga. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa akin na walang supplement, walang pagkain, at walang shortcut na makakapalit sa ginagawa nga iyong katawan kapag binigyan mo lang itong tamang kondisyon upang magpagaling. Ngunit may isa pang lihim na hindi napapansin na karamihan sa malalaki. Kahit na sa wakas ay balansa na ang iyong mahormone, tulog at pamamaga, mawawala ang iyong mga resulta maliban kung gumawa kang isang malakas na pagbabago. Isang pag-isip na nagpapalit ng panandaliang gawain sa isang panghabambuhay na ritual. Sa susunod na bahagi,
Ibabahagi ko kung paano gawing isang gawi ang lahat ng tinalakay natin. Automatiko. Natural na ang iyong katawan ay nagsisimulang magpagaling at lumago ng mag-isa bawat gabi. Bahagi 6. Mula sa rutin patungo sa ritual. Pagbuo nga gawin na nagbabalik ng iyong mahormona. Kapag naisip ko ang daan-daang lalaki na aking inalagaan, ang ganakbago ngang kanilang kalusugan ay hindi ang nagahabol sa mga bagong suplemento o magic pill. Sila ang nga nagtatang maliliit, para parehong ritual na naging bahagi ng kanilang pagkatao. Naalala ko ang isang pasyente, si Mark, isang 61 taong gulang na mekaniko, na nagsabi sa akin, "Doktora, hindi ako mahusay sa mga gawain, ngunit kaya kong gawin ang isang bagay bago matulog." Ang isang bagay na iyon ay ang kanyang gabi-gabing ritual ng olive oil. Sa una, itinuring niya itong isang eksperimento. Ngunit pakaraan ng ilang linggo, sinabi niyang nagsisimula itong maging sagrado. Isang bagay na talagang inaabangan niya. At doon nagbago ang lahat. Kita mo, ang mga gawi ay nawawala kapag pakiramdam mo ay trabaho. Ang mga ritual ay nananatili kapag mayroon silang kahulugan. Kapag hinalo mo ang olive oil sa pulot, almondras, o pumpkin seeds bago matulog, hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng testosterone. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa iyong katawan na oras na para magpagaling. Pinipili mo ang pagaling kaysa sa stress, layunin kaysa sa kaguluhan. Iyon ang pagbabago sa pag-isip na nagpapalit ng maliit na aksyon sa mga pagbabagong buhay. Ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Maring nakalimutan mo ang isang gabi, maring naglakbay ka, ngunit babalik ka ng paulit-ulit. Dahil sa bawat oras na iginagalang mo ang ritual na iyon, naalala ito ang iyong katawan. Gumaganda ang balansa ang hormona. Nagiging mas malalim ang tulog. Bumabalik ang enerhiya. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang ito isang bagay na ginagawa mo. Nagiging bahagi na itong iyong pagkakakilanlan. Isang pangako na tinutupad mo sa iyong sarili. At gaano man kalakas ang ritual na ito, may isa pang huling katotohanan na dapat maunawaan ng bawat lalaki. Kahit nasa tamang pagkain, pahinga, at disiplina, ang buong potensyal ng iyong katawan ay mabubuksan lamang kapag muli mong ikinonekta ang mas malalim na layunin sa likod ng iyong kalusugan. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang layunin na iyon, ang emosyonal, na spark na nagpapasigla, muling lakas, paknanais, at sigla sa anumang edad. Bahagi 7. Pakbawing layunin, ang emosyonal na gasolina sa likod ng testosterone. Madalas kong sinasabi sa aking pasyente na ang testosterone ay hindi lamang isang hormon. Ito ay isang refleksyon kung gaano ka kasigla sa loob. Maari kang kumain ng tama, matulog ng mayos, at uminom ng bawat suplemento sa mundo, ngunit kung nawala sa iyo ang iyong layunin sa buhay, nararamdaman din itong iyong katawan. Minsan akong umupo kasama ang isang lalaki na nagngangalang George, 68 taong gulang, na nagsabi sa akin, "Doktora, hindi ko maintindihan. Hindi na ako ang dating ako." Ipinakita ng kanyang resulta salap na mababa ang kanyang testosterone. Oh, ngunit habang nag-usap kami, naging malinaw na ang kanyang sigla ay humina bago pa man ang kanyang nga hormon. Siya ay nagretiro. Tumigil sa paggawa ng mabagay na gusto niya at ginugol ang karamihan sa kanyang maaraw na gumagapang sa isang walang sigla na gawain. Kapag nawawala ang drive ng isip, sumusunod ang katawan. Kita mo? Ang testosterone ay lumalaki sa mga lalaking mayroon pa ring dahilan para gumising. Isang bagay na nakpapagana sa kanila, humahamon sa kanila, o nakbibigay sa kanilang ang kahulugan. Hindi lang ito biology. Ito ay emosyon, enerhiya, at pagkakakilanlan na makakaunay. Nakita ko ang testosterone na malalaki na tumaas ng natural kapag nagsimula silang magpinta muli, magboluntaryo, magbuhat ng weights, muling kumonekta sa kanilang mga asawa, o maglakad lamang sa sikat ng araw sa umaga ng may layunin. Ang sandaling layunin na iyon ay kumikilos tulad ng isang spark na muling nagpapasiklap sa panloop na apoy.
Kapag may direksyon ang iyong buhay, naglalabas ang iyong utak ng dopamine, ang motivation chemical. Sinusuportahan ng dopamine ang production ng testosterone at resilience na lumilika ng isang malakas na loop sa pagitan ng layunin at sigla. Iyan ang dahilan kung bakit lagi kung sinasabi na ang pagprotekta sa iyong nga hormone ay hindi lamang tungkol sa pagkain o pagtulog, ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong espiritu. Dahil sa huli, hindi lang ang iyong testosterone ang gusto mong ibalik, ito ang iyong drive upang mabuhay ng lubos. At sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsasamahin ang lahat sa isang malinaw, makapangyarihang aksyon na makakapagpaliyap muli sa apoy na iyon simula ngayong gabi. Konklusyon, ang huling hakbang. Muling pasiglahin ang iyong apoy. Sa bawat gabi, kung nakarating ka na rito, nais kong direktang makipag-usap sa iyo, hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang taong naglakbay kasama ngang libu-libong kalalakihan sa parehong paglalakbay na ito. Ang aming natuklasan ay hindi lamang tungkol sa olive oil o testosterone o maging sa mahormon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ngang pahintulot sa iyong katawan na makaramdam muli ngang buhay. Ang totoo ay hindi ka pinawawalan ng pagtanda ng iyong lakas o pagkalalaki. Ang kawalan ng koneksyon ang gumagawa niyon. Ang kawalan ng koneksyon sa mahimbing na tulog, sa masustansyang pagkain, sa tahimik na gabi, at higit sa lahat, sa layunin. Ngunit ngayon ay mayroon kang matul upang muling buuin ang koneksyon na iyon. Isang maliit na ritual sa bawat pagkakataon. Isipin ang iyong natutunan, kung paano nagnanakaw ng iyong sigla, ang taba sa tiyan at insulin resistance. Kung paano pinoprotektahan ng olive oil ang iyong nga cell at binabalansa ang iyong nga hormon. Paano ang isang simpleng pares ng pulot, mani, o buto bago matulog ay maring magbukas ng pagaling sa magdamag. Ngayon ay naunawaan mo na kung paano ang pagtulog, katahimikan, at pagiging pare-pareho ay hindi luho. Ito ang wika ng iyong katawan para sa pagaling. Kapag iginalang mo ang ritmong iyon, ang iyong nga hormone ay tumutugon ng maayos. Nakita ko ang lalaking nasa edad 60 at 70 na bumabaliktad sa kanilang pinaniniwala ang hindi maiwasan. Hindi sila humahabol sa mga uso. Hindi sila umaasa sa mabilisang solusyon. Bumo silang baritwal sa gabi. Isang kutsarang olive oil, ilang buto, isang sandaling ang kapayapaan, at tinupat nila ang kanilang pangako sa kanilang sarili. Dahan-dahan, bumalik ang kanilang enerhiya, lumabas ang kanilang fokus. Lumitaw muli ang kanilang kumpiyansa. Hindi lang nila nabawi ang testosterone, nabawi nila ang kanilang sarili. Kaya ngayong gabi bago ka matulog, gawin ang maliit na hakbang na iyon, haluin ang iyong olive oil. Huminga ng malalim, at tandaan na hindi ka patapos. Nagtatayo ka muli. Dahil kung minsan ang daan pabalik sa lakas, kalinawan, at sigla ay hindi nagsisimula sa gym o sa opisina ng doktora. Nagsisimula ito mismo sa iyong kusina, isang tahimik na gabi sa isang pagkakataon.